Hi guys, and welcome back to our page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong sun, moon, at rising sign na Pisces. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung sun, moon, at rising niyo po, importante din kasi siya. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Ngayon kung kailangan niyo po ng private readings or spellworks, you can message me directly sa aking personal account sa Facebook. And yung link po is nasa baba sa description ng video. Remember guys, sana yung readings po there for guidance purposes. So, use your free will wisely. And lastly, kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can click the join button o yung thing sa yung heart, or you can send donation via GCash or Maya. Number is nasa baba po. Pisces, kamusta ka na nga ba? Tingnan natin. So, meron tayo itong Six of Cups and Breathe. Literal, hinga. Hinga-hinga din tayo pag may time. Well, dito kasi, six kasi is about the number siya ng ano eh. Number siya ng harmony. Na yung cups naman is about emotions kasi water siya. Alam mo yung tipo, yun ang naman hinahanap mo ngayon. Literal, peace of mind. Kapayapaan. Parang, alam mo yung tipong, yung kampante, yung puso mo, yun ang naman kailangan mo ngayon eh. Not only that, siguro dagdag na rin natin yung naghahanap ka ng rest, yung from all ng mga iniisip mo, lahat ng mga, ang dami kasing stress factors din sa paligid mo eh. So, yun ang naman hinahanap mo talaga. Something na will help you have a better perspective sa life. So, ano na pinapaalala din ng cards, pinapakita rin naman dito, na totoo yun, sabi nila eh, the mind will forget eh, pero the heart will never. Actually, yun din yung hinahanap mo ngayon eh, yung same affection, same comfort ng nabibigay sa'yo before. Ang dami mong nire-reminisce, yung mga bagay na parang, nakakamiss naman yung ganito, dati ganito kami. Ang daming memories na bumabalik sa'yo lately. Siguro yun yung nagti-trigger din sa'yo na basta yung nagkakaroon ng ano eh, parang emotional breakdown, may nalulungkot factor, may mga parang hindi na alam kung ano yung, na-stuck up kayo sa past. Wala namang masama na balikan natin ang nakaraan in due memory to celebrate yung past, pero wag mo namang hayaan na kainin ka nito, ha? Tingnan natin kung anong sinasabi, ano ba yung nagho-hold back sa'yo? Ay, kasi nga tama, magkakaroon ka din ng moments na nag-isolate ka, nagiging ayun, self-quarantine ka ba, friend? Wag gano'n. Medyo labas-labas din kasi yun yung crossing card mo, eh, the King of Wands, tsaka a leg up. Ranking kasi is an older male energy, habang si Wands naman, fire, passion. It's about health. Literal. Minsan kasi, eto lang Pisces ha, of all the water elements, ikaw lang talaga yung nakababad sa tubig ng todo. Subukan natin tanggalin ang isda, di ba? Symbol mo isda 'to. Subukan natin tanggalin sa tubig, ewan ko na lang kung mabuhay pa. Unlike si Scorpio, tsaka si Cancer, so Scorpion and Crab, kaya nilang mawala sa water eh. Kaya nilang mag-survive. Kaya nilang mabuhay doon. Water is about the emotions. So andoon na emotions is a very powerful and fragile na bagay ito eh. Kumbaga napakalakas, saka medyo parang babasaging crystal din 'to. So ano yung point na with your emotions, wala namang masamang wala namang masama humingi ng tulong, kasi yung iba sa inyo nagkakaroon na ng anxiety, nagkakaroon ng parang yung iba nga nagkakaroon ng self-doubt. Parang, "Tama pa ba 'to?" Ang dami niyong mga questions, ang dami mong tinatanong, ang dami mong concern. Okey lang 'yan, naiintindihan natin because everything has a reason. And your emotions is a very powerful tool. Pero at this point kasi, kung gusto mo talagang mag-move forward, makalabas yun sa pit,
meron tayong magkakaroon ka naman ng time na magagawa mo 'to on your own. Pero may mga bagay na hindi natin kayang gawin ng tayo lamang. Gusto ipaalala sa'yo ng cards. A leg up is advising you get help. Yung help na maraming klaseng help yan, eh. Puwedeng help na may makakausap ka lang or may makakasama ka or yung tipong meron like ito, si Mikay malaking tulong siya sa'kin. Nagiging puwede ko siyang tawagin na emotional support animal, eh. So, andoon na walang masama, humingi ng tulong on saklolo. Ang nakakatuwa dito, maraming pamamaraan ng pagtanggap ng tulong mula sa universe. Di lang po sa ibang tao, minsan may balahibo sila at 4 ang paa nila. Yung isa nagma-meow. Okay, so ano ba yung ano mo, tawag dito, crowning card mo? So we have here the Three of Swords tsaka si ano, Time for a Nap. Alam mo, naging relax try mo din alam mo yung parang simple lang naman yung gusto mo. Dalawa yung makikita mo 'to unang-una, of course, time for a nap, literal pahinga, rest, and sometimes stress hindi lang naman ito tungkol sa tulog, eh. Sometimes stress is also about, kampante ka. You feel safe, you feel na parang hindi ka hindi ka nakakaramdam ng pagkakaalanganin, wait lang malamig, eh. Hindi ka nakakaramdam ng, parang kinakapos ka. Yung sense of security meron. Yun yung isang bagay na hinahanap mo ngayon. Not to mention na din na with the Three of Swords, nakakatuwa lang na napakasimple na ng wish mo pero medyo, let's be honest, medyo mahirap siyang matanggap. Yun ano, na sana maintindihan nila yung bawat kilos mo, na mahulaan nila na kapag kailangan mo ng kausap, na yung katahimikan mo is actually a sign na kailangan mo ng tulong, that they can read you, yung nababasa ka nila. Pero unfortunately, hindi kasi lahat ng tao is sensitive enough para makuha yun, para maintindihan yun, para mapunta tayo sa level na, "Ay okey gets ko yung si ano, gets ko si Pisces, ganito yan yung concern niya." Hindi, eh, pasensya na hindi lahat ng tao gano'n. May mga tao talaga masasabi natin na andun sila sa punto na lahat tayo individual and human nature na 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 iisipin natin lagi sarili natin. Which is a reality pero wala tayong magagawa dun. Baka that's one of your desires naman, eh. Siguro andun tayo sa point na dun tayo sa mga bagay na puwede natin makontrol, which is sabi nga ni Time for a Nap, literal, you need to rest. And rest hindi lang naman 'to yung tulog. This is also yung pag-unburden, pagtanggal, pagbitaw nung mga bagay na nagpapabigat sa'tin. Ang dami nun. So, do it one at a time. Hindi mo kailangang biglain ang sarili mo, isa-isain mong may napanood ako nun, eh. I'm not a psychologist, pero gusto ko yung advice nung psychologist na 'to. Sabi niya, isa-isahin nating harapin yung mga bagay na nagbibigay sa'tin ng stress. Bigyan natin ng tamang oras, i-unfold natin, harapin natin, intindihin natin, then i-address natin. Kapag naisa na natin yung parteng yun, saka tayo kumuha ng iba. Yes, puwedeng maging mabagal ang proseso, pero parang sa damit lang din 'yan 'pag nabago na ba, hindi mo naman pag natuyo, di mo naman itatambak diyan, di ba? You will one at a time, itutupi mo siya para mailagay mo siya ng maayos doon sa drawer or dun sa cabinet. Gano'n din in handling the stress and puwedeng anxiety or mga bagay na, that was negative in your, at your end. Take it one at a time. Wag mong wag mong biglain. Kasi 'pag pinagsabay-sabay natin 'yan, may mga bagay na na kaya nating i-multitask, pero may mga bagay na kailangan dahan-dahanin natin. Ano ba yung ano mo, tawag dito, yung foundation mo. So we have your Temperance, tsaka si
deep knowing. Now, si Temperance kasi, tinatawag din siyang angel of the tarot cards. And at the same time, connected kasi siya kay zodiac sign na Sagittarius. Si Sagittarius naman is tungkol siya sa house of philosophy, of learning, and sometimes travel. Well, actually, sometimes. It's also about travel. And then, meron tayo dito, deep knowing. Well, ano yung point na kailangan mong kontrolin yung mga nararamdaman mo? Then the foundation that you need to build on is about knowledge. Bakit may mga tao na napaka-impulsive nila mag-decide? Is because wala silang tamang information para pagbabasihan nila ng kanilang desisyon. Nagde-decide sila out of emotions. Pansin mo kung nakapanood ka ng mga horror, yung unang laging natetegi bambam, yung mga natataranta tapos nag-a-act out sila out of emotions. Even in ang mga accidents, those who are thinking logically, sila yung nagsu-survive. Sila yung mas nakakagkaroon ng bigger chance na makaligtas. Pero yung mga taong nagpapadala sa emosyon, sila yung madalas, 'di ba sa horror, yun yung unang nawawala sa eksena. Sila yung mga characters na na wala na, natatalo in the process. Because they're allowing their emotions to take over. Paalala lang Pisces, you're the captain of the ship. You're the master of your soul. Your soul is where your emotions are. Control it. Because if you will not control your emotions, and your emotions controls you, you are the next victim. So, andun yung foundation mo, pinapa-build sa'yo ng universe is na magkaroon ka ng mas malalim. Para andun, papaano, example, ito yung situation, paano ba nagsimula? Ito na yung mga tinatawag natin na natutunan ko sa 60 Lean Six Sigma nun, isa sa mga topics is yung root cause analysis. So, sabi natin, nagkaroon ng ganitong problema, ano yung dahilan? Ano yung pinaka-ugat? And wag na tayo umabot sa punto na parang magtuturuan or magsisisihan na, kasi si ganito, si ganyan. Let's focus what went wrong. And para ma-prevent na siya mangyari, para kasi mula dun sa mismong root ng problema, malaman natin paano mo siya mare-resolve. 'Di ba 'pag sa mga sakit, 'pag bago yung sakit, ang hinahanap nila lagi is si patient zero, yung pinaka nagsimula nung sakit, kasi dun nila mahahanap din yung cure. Even 'di ba 'pag sabihin natin yung sa mga nakakapanood ako ng mga movies na medical ang theme, um, kapag sabihin natin nalason yung character, ang unang tinatanong ano ng doktor or para ma-save, ano yung lason, ano yung na-intake, kasi para alam nila papaano i-treat properly. So, same thing with you, build on your knowledge. Dun ka mag-invest ngayon to help you magkaroon ka ng stable ground. Ano ba kasing recent past mo? Five of Pentacles tapos TikTok. Hindi 'to yung app ha. So, five kasi is a number of action, and Pentacle symbol of the earth, lahat ng physical. Tapos TikTok, well, it's about time. Andun kasi na with this two cards sa past mo, ang dami mo na-miss out na opportunities. Para feeling mo na sayang yung oras mo in the past kakahintay, para ang dami mong, well, not just sa opportunities, but also in sa mga connection. Yung mga tipong na nag-invest ka na sa friendship na 'to, nag-invest ka puwedeng relationship or any kind of relationship. Tapos at the end of the day parang napasama ka or andun yung punto na ikaw na ngayon nag-invest ng emotions, ng oras, ng resources mo, tapos ending ikaw din yung iiwanan sa ere. Yeah, it's nakaka-trauma din. Kahit na ilang beses mo na nakita yung red flag na posible itong taong 'to is may kabalbalan na gagawin, hindi mo pa rin pinansin kasi naniniwala ka pa rin dun sa reality na baka magbago o baka baka sa simula lang or baka makita makita niya na yung nakikita mong goodness sa kanya. Hindi naman tayo masisisi dun, eh.
Kasi maganda naman yung gusto mo. Gusto mo lang ma-realize nila na may tao pa rin kayang maniwala. Pero unfortunately, hindi lahat kasi ng tao kaya nilang i-appreciate yung mga gano'ng bagay. Tandaan mo lang, natural. Natural sa ating mga tao ang maging makasarili. Natural sa ating mga tao na inuuna natin is yung kapakanan natin kumpara sa iba. Rare yung katulad mo na naiisip mo yung puwedeng maramdaman ng iba o puwedeng papaano maging sila in the coming days or in the coming weeks. Reality of life lang, sorry. Hmm, ano bang puwedeng maging ikaw in the upcoming weeks? What we have here is the tower and to the sea. Tower kasi, it's about the communication part. To the sea, it's about the movement. Yeah, well, andun yung point na siguro magde-decide ka pa rin, most of you, magde-decide na parang, "Ay hindi, sasarilihin ko na lang 'tong mga bagay na 'to." But the card is advising din with the card onto the sea. Kasi malaki yung possibility magsha-shutdown kayo bigla, eh. Magbi-build kayo ng walls, ng boundaries. Tapos the way you communicate, bigla niyong itatago yung sarili niyo. Yung tipo nakakausap ka namin pero hindi ka namin nakikilala talaga. But this card, the oracle card, advice siya to the sea. It's also a time that you need to have magbigyan mo ng importansya yung isang importanteng relationship mo, yung tinatawag na intrapersonal relationship. Ito yung connection mo sa sarili mo. Naging concerned ka masyado sa ibang tao, eh. Inuna mo yung kapakanan nila. Inisip mo masyado kung ano yung mararamdaman nila. Ito, ikaw ito naman, alamin mo ano yung kapakanan mo, ano yung pangangailangan mo, at ano din yung gusto mo. Huwag tayong tumigil dun sa pangangailangan lang. Idagdag mo din yung gusto mo. As long as eto magiging basis mo kung anong ipu-pursue mo, hangga't wala kang nilalabag na batas, hindi mo sinasaktan ang sarili mo at hindi ka nakaapekto sa iba, okey lang. If you need to do some travels, why not, 'di ba? Kung yun yung magpapasaya sa'yo, yun yung tutulong para mas lumago ka, yun yung tutulong para mas lumalim yung pagkakilala mo sa sarili mo, para mas malaman mo kung ano ba talaga yung purpose mo din sa life mo. What is in your physical environment ba? So meron tayo ditong Queen of Pentacles and the card of the Yin. Well, Queen is about it's an older female energy. Habang ang Pentacles is about the earth, lahat ng physical. But it's also a water element, which is um about the emotions. Now, Yin, this is the female and it's the female energy. So yung sa Yin Yang, yung dalawang bilog. Hmm. So ano ba yung nasa influence ngayon ng physical environment mo? Andun kasi na masyado mong, yun nga, ganun pa rin, parang kailangan iko-consider lagi yung nararamdaman ng iba. Parang andun na self-sacrificing ka dapat. Parang siguro parang one of the mako-consider natin siya sa toxic Filipino culture, eh, or trait na, "Pamilya mo naman siya, pagbigyan mo na." So, kapag mali dahil kapamilya mo, okey lang. Ikaw sumagot ba? Siguro nandun yung point that na-overuse ka kasi hindi ka nakapag-set ng proper boundaries. Na pangit ng term pero na-abuse ka kasi yung mga dahilan is hindi na logical. Parang pinapaalala sa'yo na ganito. Kumbaga tina-trap ka na, "Ay dito ka naman nakatira dapat ganito, dapat ganyan." Yes, andun tayo pero siyempre dun pa rin magkaroon i-enforce mo pa rin o ilaban mo pa rin yung tinatawag na basic human decency.
Kasi kung pipigain ka ng pipigain, paano ka din naman, paano ka mag-i-improve? Paano ka mag-i-invest sa sarili mo? Paano yung mga at least yung mga basic na pangangailangan mo? Hindi ko lang ma-gets yung mga taong personally hindi ko ma-gets yung mga taong gano'n, na tinitignan nila yung kabaitan mo as a form of a weakness. Tinitignan nila yung pagiging mapagbigay mo bilang isang klase ng kahinaan. Actually, hindi naman. Ano kaya emotional environment mo nga? Four of Cups tsaka si Co-Create. Well, iba sa inyo, di naman siguro lahat 'to, na energies. Four kasi is about structure, this is about emotion. Tapos Co-Create. Sumasakit yung ulo ko dun sa mga ano, mga kasama mo din, Pisces. Yung tipong ano, sabihin nila, "Family tayo," ganyan. So, give and take. Pero ikaw lang yung nagi-give tapos sila yung puro take. Alam mo tama talaga, alam mo pursue mo 'to. Ngayon ko nage-gets bakit magiging development mo is magbi-build ka ng boundaries, maglalagay ka ng wall, ng pader, tapos bigla kang lalayo. Nage-gets ko na bakit. At agree ako sa gagawin mong yun. Agree ako na kumbaga ililigtas mo lang yung sarili mo dun sa toxicity ng mga taong 'to. Eto lang, siguro ano, ang priority one mo ngayon, protect your inner peace. Protektahan mo yung sarili mo. Kasi hodang sino pa yan na naninira ng inner peace mo, protektahan mo yung sarili mo from them. Kasi karamihan dito nasa family mo pa. Now, just a heads up, 'pag sinasabi kong family, hindi na naman ako ibig sabihin nun, mga kamag-anak or kadugo natin. Family is everyone na kino-consider natin. Puwedeng friends natin 'to o coworkers natin na we consider them as family. Pero if andoon na alam mong na-abuse ka, na yung boundaries mo is hindi narerespeto, start building, start cutting kung kinakailangan. Hindi mo kailangang explain yun sa kanila kasi may responsibilidad ka para sa sarili mo, okey? Start building those walls. Maglagay ka na ng pader. This is your hopes and fears, the star, and exchanging gifts. Alam mo yung kinakatakot mo sa sobrang one of the fears na meron ka, sa sobrang nasanay ka sa ganong setup na baka hindi mo na makilala yung sarili mo, kapag kumawala ka doon sa sitwasyon na yun. Yung parang ano, sabihin natin parang pusa na pinanganak at lumaki na siya sa loob ng bahay, yung indoor cat siya. Tapos bigla mo siyang out of the blue dadalhin mo bigla sa labas, sa park. Stress yun sa pusa. Naalala ko si Mikay nun ilang buwan siya dito sa bahay hindi lumalabas. Tapos nagkaroon nga siya ng travelling bag, nagpunta kami dun sa bahay nung friend ko, kay Sophie. Alam mo yung nawala din sa isip ko na puwede siya ma-stress. Naawa ako kasi nakasiksik yung mukha niya doon sa sulok, gano'n siya. Tapos yung parang takot. Actually, hindi parang takot siya. Kasi hindi niya alam what's in the outside. So, kumbaga ginawa ko yung kamay ko nakapasok doon sa travelling bag para i-comfort siya. Comfort yourself din kasi andun eto yung parang sa brand new world, ang mangyayari sa'yo na first time mong magkakaroon ng emotional freedom. It's something na na hindi normal para sa'yo. So, it's okay. So, take it one step at a time. Yung kinakatakutan mo is actually, yun yung blessing para sa'yo. And that is your freedom. That is you doing yung mga kailangan mong magawa para sa sarili mo, yung mga gusto mong gawin. And andun kasi na nasanay ka, nagbigay ka ng bigay. Now this time, wala kang pagbibigyan kundi sarili mo. Wala kang magiging recipient, tagatanggap kung hindi ikaw. Ikaw yung magiging sentro ngayon ng mga bagay-bagay.
Tingnan natin ano yung possible outcome sa future. Ay, Seven of Swords, tsaka Treasure Island, number 9. Alam mo, 7 kasi is about wisdom. It's about, and Swords about the mind and the intellect. Alam mo, natutuwa ako sa card, sa outcome. Kasi nga naging problema dito, di ba, yung sa emotions mo. Masyadong na-overuse na siya, tapos nagagamit siya laban sa'yo. Andun yung punto na habang nagbi-build ka nung pader, emotionally, nag-heal ka. At the same time, nagmamature ka. Hindi ako magtataka na in the long, habang tumatagal, matututo ka na magsalita ng confrontational. Matututo ka na parang, pangit man yung term, magsupalpal pag kinakailangan. Magagawa mo na magbigay ng isang bagsak para tumigil lang yan nakakakuda. That's another treasure you will find. The wisdom from the heart. Kung kailan mo gagamitin yung certain emotion mo para malagay mo sa balance yung mga bagay-bagay. O para kung yung mga tipong wala silang respeto sa boundaries mo, andoon na kaya mong gamit emotion mo para, ay, diyan ka lang, huwag ka makulit. I'm looking at a better and improved Pisces. At sana nakatulong po ang reading sa inyo at tandaan the readings they are for guidance purposes. Kung bago kayo sa ating channel, please do click the subscribe button and bell notification and give this video a like. Kung naghahanap po kayo ng private readings for scheduling or for spell works, pwede niyo po ako i-message diretso sa aking personal Facebook account. The link is in the description sa baba. And kung gusto niyo pong supportahan ang ating channel sa paglago nito, pwede niyo po i-click yung join button or yung thanks, yung my heart. Or pwede po kayo mag-send ng donation via GCash or Maya, the numbers at the bottom of the screen. Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, Blessed be. Naway magkita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet, habang nilalamig kami ni Mikay, you have a great day and see you very soon, Pisces.